Magandang araw, Malacanang Presscon. Tugon ng Pilipinas sa nararanasang global oil shock, kinilala ng Asian Development Bank. Ayon sa isang ulat na inilabas ng ADB nitong April 29, naging mabilis at malawak ang aksyon ng pamahalaan sa kabila ng mga hinaharap nating pagsubok dala ng pagtaas ng presyo ng langis. Bunga ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ang Pilipinas sa 44 na bansa sa Asia-Pacific region ang pinakaaktibong kumilos kontra sa epekto ng gulo sa Middle East. Patuloy na pinapatibay ng Uplift Framework ang coordinated response ng gobyerno para protektahan ang mamamayang Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Kabilang sa mga naging tagumpay ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng iba't ibang policy measures upang ibsan ang pasanin ng mga Pilipino gaya ng rollout ng fuel subsidies, tulong pinansyal sa vulnerable sectors, dagdag suporta sa transport sector, excess tax cut sa mga produktong LPG at kerosene, price monitoring sa petroleum products, mahigpit na pagbabantay sa ating fuel supply, pagpapatupad ng energy saving measures, at pag-fast track renewable energy initiatives. Maliban dito, kabilang din ang Pilipinas sa mga bansang may dagdag na supply side initiatives gaya ng paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis. Pababain ang presyo ng bigas. Iyan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-6 na uplift meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Tiu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng Uplift Framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Matapos ang uplift meeting, nakakatakdaring pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 9th Economy and Development Council meeting mamayang hapon. Layunin ng nasabing pagpupulong na himayin ang mga posibleng solusyon ng pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon ng bansa. Kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing meeting ang pagpapaunlad sa mas transportation system sa tulong ng mas maayos na railway network. Maliban dito, nakatakdaring talakayin ang pagpapatatag sa kapasidad ng Philippine Coast Guard upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa ating mga nasasakupang karagatan. Bilang pangwakas, nakatakda namang tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call sa Malacanang mamayang hapon si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Naparito ang Defense Minister upang saksihan ang paglahok ng Japan Self-Defense Forces sa Exercise Balikatan 41-2026 ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ni Defense Minister Koizumi sa Pilipinas ay sumisimbolo sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahan namang magiging protektibo at makabuluhan ang nakatakdang paghaharap
ng Pangulo at ni Defense Minister Koizumi, lalo na pagdating sa mga usapin ng bilateral defense relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Gobyernong kumikilos at walang patid na serbisyo, maaasahan ng Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Si Vice President Sara Duterte po ay nasa Netherlands na ngayon at natanong po siya on her preparedness sa 2028 presidential bid. So she said, "We can only pray that there will be presidential elections in 2028 and that they will be honest, orderly, and peaceful." So I just want to ask, how does the administration interpret these remarks at this stage, and is it casting doubt on the credibility and certainty of the 2028 polls? Kitang-kita niyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Yusek, on another topic, si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released after posting bail dahil nga po sa kaso niya linking to false information about the president's health. Siguro po yung pagkaka-aresto niya, anong klaseng mensahe po ang ipinaparating nito pagdating sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon? And should the public expect more cases to be filed? May mga maa-aresto pa po bang individual kaugnay ng maling impormasyon? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your reaction about the statement of Senator Amy Marcos when asked about her relationship with the president? She said it's non-existent. Your comment. Yes. Immediately after the Uplift Committee meeting, I approached the president and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Sorry ma'am, usyoso pa ako. So what was the reason? Bakit umabot ng ganong katagal yung hindi raw pag-uusap of the president and Senator Amy? Tanungin niyo po siguro si Senator Amy dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang anumang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid. Last na lang ma'am, but can you please describe the reaction of the president? Like, how does he look when you asked about his relationship with his sister?
Paano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig na mga salita mula sa kanyang kapatid. Thank you, Yusek. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, total nabanggit na si Senador Amy Marcos. Ang sabi ni Senador Marcos, dismayado daw siya sa ginagawang importation ng bansa ng repolyo tsaka ng ibang mga gulay. At nakakahiya daw ito kasi sobra-sobra naman daw yung local production ng ating mga magsasaka. At ano pong reaksyon ng Malacanang dito, pati yung pagkakasabi niya na palitan na yung ibig sabihin ng DA, gawin na raw Department of Angkat. Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. Kanina lamang, Kiko Chu Laurel Jr. Kasama natin siya sa Uplift Committee meeting at nabanggit po natin yung issue na yan. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. So paano kaya, saan kaya nanggaling yun? Yun nga po, hindi po ba dapat tanungin niyo muna si Senator Amy sa bawat salita niya, saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan. So yung sinabi ni Senator Amy, that's fake news. As far as Secretary Chu Laurel Jr. is concerned, yes, it's fake news. Salamat po, Yusek. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Kanina po, ma'am, na-mention nila na nag-issue po ng directive si President Marcos sa DA para pababain po yung presyo ng bigas. Na-mention po ba ang DA na concrete measures on how to implement that directive from the President? Yun po ang gagawin ng paraan. Legal na pamamaraan, tamang proseso ang gagawin po ni Secretary Chu Laurel Jr. Dahil yan po ang kabilin-bilinan dahil according to Secretary Chu Laurel Jr. ay hindi po tayo kulang sa supply ng bigas. Sapat po ang supply ng bigas at hindi kinakailangan na tumaas ang presyo nito. So wala pong na-mention kung mag-i-import, mag-adjust ng tariff? Hindi po pinag-usapan niya. Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila. Tapos ma'am, as ko lang kung discuss rin po ba kanina dun sa Uplift Committee meeting regarding dun sa proposed na Uplift bill? Kung meron na po bang additional details at saka kung may target date po ba yung executive branch to submit its version ng bill sa Congress po? Meron na pag-usapan pero ibibigay ko na lamang po sa inyo pag finalize na. Last na lang po, ma'am. Kanina po nag-report yung PSA na nag-accelerate po yung inflation to 7.2%. Napag-usapan po ba yun during dun sa cabinet meeting kanina? At saka kung ano pong measures yung gagawin ng government to address it? Kanina po ay nag-report si Secretary Balisacan patungkol nga po dito sa inflation rate at binanggit po niya na nagkakaroon po ng ganitong epekto dahil na rin po sa pagtaas ng presyo patungkol po sa logistics or transportation dahil na rin po sa pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ang kuryente rin po nagtaas din po dahil nga po humihina ang piso laban sa dolyar at tumataas din po ang presyo ng fertilizer. So nagkakaroon po ng domino effect ito. Pero according to Secretary Chu Laurel Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply. Ang iba nga po ay oversupply pa. May directive po ba May directive po ba si Pangulo to address the inflation? Katulad po nito, ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin. Thank you po.
Next question po ulit. No, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Pinulong po ni Pangulong Marcos yung key government agencies or cabinet secretaries yesterday on the ASEAN preparations. May specific directives po ba siya to ensure a successful hosting of the ASEAN? And siguro po, how can ordinary Filipinos appreciate or benefit from the country's hosting of the summit? Okay, nagkaroon po kanina ng briefing at bukas magkakaroon din po ng briefing patungkol po dito. Bibigyan ko lang po kayo ng konting komento para dyan. Ang National Organizing Council po ay nasa final phase na po ng preparation para sa Philippine hosting of the 48th ASEAN Summit and related meetings. All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po. At ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit. Alam naman po natin, ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy, at socio-cultural issues. At dahil po nagkaroon nga po ng hindi sinasadyang krisis sa Middle East, ay nagkaroon din po ng refocus ang agenda at maisasama na po sa discussion ang patungkol sa energy security and unified response para to lessen or to mitigate negative effects on individual member states ng sinasabing krisis dito sa Middle East. Next question po, Maricel Halili, TV5. Yusek, small details lang po. Meron na po ba tayong detalye kung nagpahayag na yung mga ASEAN members if they will attend, all leaders of ASEAN members? Okay, siguro po mas maganda kung bukas po ito magkakaroon po kasi ng briefing tomorrow. So, pero sa ngayon po ay ina-expect po ng administrasyon na yung 3 pillars ay makakapunta, ang ASEAN Political Security Community, ang ASEAN Economic Community, at ang ASEAN Socio-Cultural Community. So sa ngayon po, yan po ang inaasahan ng ating pamahalaan. Pero bukas po ay magkakaroon pa ng mas detalyeng pag-report. And just to reiterate po, of course, meron pong na-experience na crisis sa Middle East. So ano po yung mga ginawa nating austerity measures in hosting ASEAN? Sabi nga po ng Pangulo before, marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng virtual meeting room system, VMRS, pioneered here in Manila, para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on deck to use VMRS in PICC. So 73 face-to-face meetings done already at ang 30 virtual meetings done na rin daw po at ang 580 more meetings will be expected. Thank you, sir. Huling tanong at pahabol po. Ivan Marina, GMA7. Ma'am, bukod po dun sa binanggit ninyo na according to Secretary Chu Laurel ay fake news tungkol sa pag-angkat ng repolyo na bansa, nabanggit din po recently ni Senadora Amy Marcos at tungkol sa kalusugan ng Pangulo na nauna na niyong sinabi na fake news. Sinabi po kasi ni Senadora Amy, labas-masok daw sa ospital ang Pangulo. The PCO has strongly condemned fake news and fake news peddlers. Are you also issuing the same warning to Senator Amy for peddling this fake information? Hindi po tayo nagbibigay ng anumang warning sa mga fake news peddlers. Ang sinasabi lamang po natin dito, kapag ka po nakita na kung anuman ang kinakalat na fake news, ang NBI po ay mandato na ito ay imbestigahan. Ma'am, may iba ko. Doon naman sa meeting later ng Pangulo with the Japanese Defense Minister, what can the Philippines expect
to gain following this meeting? And are there going to be any new defense agreements or perhaps resources to improve our defense posture capabilities? Yan po ang pag-uusapan mamaya at kapag ka po natapos ng meeting, iuulat ko po sa inyo bukas. Yun na pong huling tanong, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng CALAC Subsection 3 para gawing mas maginhawang biyahe. Kahapon, May 4, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa bayan ng General Trias, Cavite upang i-anunsyo ang pagbubukas ng 7.88 km road section ng Cavite-Laguna Expressway. Inaasahang mapapagaan ng nasabing subsection ang traffic congestion sa Governor's Drive Interchange at mapapaikli ang biyahe mula Binyan, Laguna hanggang General Trias, Cavite. Kung noon ay aabot sa 1 oras o higit pa ang biyahe, ngayon ay kaya na sa loob lamang ng 26 minutes. Sa Cavite pa rin, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang rice rollout sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Patuloy na isinusulong ng Pangulo ang direkta at agarang suporta ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng Local Government Support Fund. Support Fund. Sa ilalim ng nasabing pondo, makakatanggap ng tig-10 kilong bigas ang mga pamilyang kabilang sa vulnerable sectors tuwing 2 buwan. Layunin ng programa na patatagin ang food supply ng mga pamilyang labis na nangangailangan. Maliban dito, patuloy din ang pagpapalakas sa mga lokal na komunidad sa tulong ng 202,000 pesos na pondo mula sa Social Civic Projects Fund na maaaring gamitin sa mga priority projects ng barangay gaya ng educational assistance ng mga mag-aaral. Aabot naman sa 2,300 residents ang dumalo sa nasabing aktibidad. At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpalabas ng higit 43.18 billion pesos na pondo para sa tuloy-tuloy na suporta sa mga lubos na nangangailangan. Inilabas ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo ang pondo upang masiguro ang walang patid at agarang paghatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan. Ipinadaan ang pondo sa iba't ibang programa ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Sa 43.18 billion pesos na pondo, higit sa 36.8 billion pesos dito ay mapupunta sa Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances program. Tatanggap din ng higit 3.4 billion pesos ang supplementary feeding program na nagbibigay ng pagkain sa mga batang naka-enroll sa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Place. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens naman ay makakatanggap ng mahigit 2 billion pesos para sa tuloy-tuloy na buwan ng pensyon ng mga senior citizens sa bansa. Bilang panghuli, makakakuha ng 810 million pesos ang Sustainable Livelihood Program bilang suporta sa vulnerable at marginalized sectors para sa pangmatagalang pagkukunan ng kabuhayan. At bago tayo magtapos, ito po ay para kay Sam, patungkol sa issue sa Boracay Bridge. Nakuha na po natin ang tugon ng DPWH. According to Secretary Vince Dizon, pina-finalize na ang kontrata para sa nasabing proyekto.
ang kinumit ng SMC, lahat ng issues and concerns ng lokal na pamahalaan at ng iba pang stakeholder ay pakikinggan at tutugunan. Walang maiiwanan, walang madedehado, lahat magbebenepisyo, turista, residente, manggagawa ng aklan. Yan po ay mula sa DPWH. At isang anunsyo po, Proclamation 1238 na pinirmahan po ni Acting Executive Secretary Ralph G. Recto. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na special non-working days sa Lapu-Lapu City at Municipality of Cordova, Province of Cebu mula May 6 hanggang May 8. May 6 hanggang May 8 para mabawasan ang traffic at masiguro ang kaligtasan ng mga participants ng ASEAN Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City at Municipality of Cordova. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, likas ang pagmamahal sa bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.